Kita nyo? Ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. Eh, itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutol eh. No, kaya anong gawin mo? No, kaya lang po sa'yo. Ganun yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir J.R. Pon, ang Usap-Usap University, mga ka-U3. Kung ikaw po ay baguhan, welcome po tuloy po sa ating channel. Ang ginagawa po natin dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, mga Bible expositions at iba pa. And for this particular episode, ito po ay in a way related with our mothers dahil ngayon po, we are shooting this a day before the Mother's Day celebration. And we decided to feature, of course, no, quote-unquote, the Mother of God, the Mother of Jesus, si Mary po. So we'll be watching a video about her and yung perspectives nga po ng pinaka-in-demand talaga natin na preacher po sa ating programa si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, kaunting paalala lamang po, hindi ako member ng Church of God, so expect na posible po akong mag-agree sa aking mga pinapanood or mag-disagree sa akin po mga pinapanood. But of course, hindi po ako makangaral so please take it with a grain of salt. Ang sa akin lamang po ay magbigay ng isang patas, fair lamang na reaction sa atin po mga pinapanood. At kung ikaw po ay ating returning po na subscriber, gusto po kitang pasalamatan. Ayan, dahil ang view mo ngayon ay isa po sa around 1.2 to around 1.6 million every month na mga views. At kung ikaw ay returning subscriber natin, parte ka po ng ating community. We have more than 174,000 subscribers na po dito sa ating pong platform. Click nyo po yung thumbs up dyan. Yan po ang ating tuition fee dito sa Usap-Usap University. And if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan nyo po ako. Let's go! Po hindi nyo sinasamba si Mama Mary. Sinasamba? Yes. Kasi lalabas kasing kasinungalingan pag sinamba mo si Maria. Masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang. Ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, 1.25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang si Maria nilalang din yun She's also a created being. Creature siya Hindi naman siya creator Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang, kasinungalingan yon. Mali sa Diyos yon. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako marinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Anghel na yan ayaw pasamba. Sasamba si Juan nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel. Masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. 2 ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Tao lang naman si Maria, di naman anghel. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila,
o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nagseselos ang Diyos eh. Jealous God. Pero mo naman, siya gumawa sa'yo tapos lumuhod ka sa iba. Ay, hindi naman hindi naman pinapasinasamba. Yun Respeto. pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Yep. Ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto lalaki, asawa mo. Babae naman ikaw. Yun ang asawa mo. Hahalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag ka magagalit, patungkol naman sa iyo to Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa kanya, kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? O, tanyo merong isang ribulto, kahoy. Pupunasan mo. Uubo-ubo yung nauna, may nakapila, susunod siya. Virus. Baka may TB, no? Virus. Sabi nung susunod, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Di ka kaya magselos. Biro mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Kay Baal ka nagsusulit. O, tanyo. Kaya yan, alam nyo mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin, mali. Mali. Basa, Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. Siyang ama. O tapos? Sa bato, iyong ipinanganak ako. Ang nanganak pala sa kanya ay bato. Di Mama Mary naman. Biro mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan Tao ka. Ba't ka naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-mate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? O, tayo. Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon. Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aba niya. Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Tanyo, awa-awa naman tayo. Pinasamba tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsamba dyan, kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yun sa gabi, pang-ilaw. Sa atin naman, kahit araw na maliwanag, tirik na tirik ang araw, may kandila pa rin. Magastos yan. At minsan sa isang taon, merong malaking malaking gastusan yan. Patay ang mga baboy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. At ilalabas yan para yan ipasyal paminsan-minsan. Kailangan ipasyal, di naman nakakalakad kasi yun Pakinggan nyo sa Jeremias 10, versikulo 2. Basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ano ba yung ginagawa ng mga bansa na huwag matutunan ng lingkod ng Diyos? 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad.
kailangan pasanin, hindi makalakad eh. Mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo eh. Naku, maghahanda ka, may paputok, may kung ano-ano. Alam mo, kung buhay lang si Santa Maria, baka... Bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria masama yun. Nasambahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasamba. Nung buhay sila, naghihimala sila, no? Bumubuhay sila ng patay. Nung makita ng mga tao naghimala sila, gusto silang sambahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Notin nyo, gusto nilang maghain kay Pablo at kay Bernabe na apostol. Maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. O tapos ano nangyari? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo." Kita nyo, ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. Itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutol eh. Kaya anong gawin mo? Pakialam ko sa'yo. Ganun yun. Wala naman pakiramdam yun eh. Tututol ba yun? Nako mga kababayan, panahon na. Tingnan ninyo ha. Wala tayong ginawa kundi sumamba na sumamba. Linggo-linggo. Nagbago ba tayo? Pakinggan nyo. Galacia 4:8-9. Basa. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Kita nyo, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, naalipin kayo ng sa katutubo'y hindi mga Diyos. Talaga naman tayo'y ginawang alipin sa relihiyon. Dinaya tayo, 500 taon na tayong dinadaya dyan eh. Marami pa silang mga palusot. Hindi naman ikaw namin sinasamba. Ginagalang lang namin. Ikaw ba tatay mo, hindi mo ba ginagalang? Tama. Sige, mag-usap tayo ng paggalang. Ginagalang mo tatay ko, ginagalang mo tatay mo. Yung retrato ng tatay mo, nilagay mo sa kwadro. Yung litrato ng tatay ko, ginagalang ko, nilagay ko sa kwadro. Iginagalang mo yung tatay mo. Nilalagyan mo ba ng bulaklak yung retrato ng tatay mo? Kinakandilaan mo ba? Lumuluhod ka ba sa retrato ng tatay mo? Hindi. Hindi na paggalang yan. Lagpas na yan sa paggalang. Pagsamba na nga yan sa Diyos-Diyusan. Yan ang ibig sabihin yan. Sabi ng Biblia, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Bakit? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan ang masamang ginawa ng tao, yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Okay, before we continue mga ka-youth, I remember in our past video reaction, sa ideya po ng communion, meron po tayong mga reaction video po nun, yung sa Eucharist. And then, yung tao po na nagtanong sa Itanong Mo kay Soriano episode, ang tanong niya is with regards to celebrating Holy Communion nga. And I remember Brother Eli saying na, kumbaga, hindi mo makakapture yung magnificence ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos sa isang piraso lamang ng rebulto, sa isang kapiraso ng kahoy. So in a way, same thing, na yung paggawa natin ng
mga man-made na mga bagay-bagay ng ating mga creations, following the logic of Brother Eddie, is hindi dapat yon ang ating sinasamba. Ang sinasamba mo, yung lumalang, hindi yung mga nilalang. So Mary, together with the apostles, the angels, mga ka-U3, nandun sila sa blanket term, kumbaga, ng mga nilalang din ng Diyos. So hindi sila dapat na pinupuri or sinasamba. And syempre, meron ng rebuttal si Brother Eli kasi narinig ko na rin po yan, no, na sinasabi po ng mga Catholics, for example, na hindi naman po talaga pinupuri si Mary o yung ibang mga apostol. Ito ay paraan lamang ng paggalang. Of course, Brother Eli countered with the idea na kung talagang nirespeto nyo lang, hindi na dapat pang kumbaga niluluhuran, no, sinasamba, binibigyan ng bulaklak, something like that. So I like how Brother Eli was able to substantiate his argumentation here. Gusto ko din po malaman, however, mga ka-U3, if you notice, Brother Eli mentioned two words about Mary, Maria, Santa Maria, at saka Mama Mary. I wonder, mga ka-U3, sa Church of God and other po na religions, what do you think about this label? Tama lang din po ba na tayo po sabihin natin kay Mary na Mama Mary din po, mga ka-U3? Or saying Santa, no? Santa Maria or Saint Peter, would that also be fine? No? Is that also biblical, mga ka-U3? Gusto ko pong malaman dahil honestly, admittedly, hindi ko po alam kung tama lang din po kasi like also, Brother Eli mentioned kanina, Papa Jesus, okay lang din po ba yun na Papa Jesus? I know this could be little things pero I'm curious about the labeling, mga ka-U3. Ano po? At ng mga hayop, ang mga ibon, At ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. kita nyo, kayo po'y makadiyos at naniniwala kayo sa Biblia, dapat mag-isip kayo, mga kababayan. Tama ba ginagawa ko o hindi? Ayon sa Biblia. Sa Biblia po, walang tao na dapat sambahin. Kahit anghel, hindi dapat sambahin. Kaya kahit si Maria, hindi dapat sambahin. Ginagalang ko si Maria mahigit kaysa sa nanay ko dahil nanay siya ng aking Panginoon. Pero hindi sa kasakdalang sambahin ko siya sapagkat magagalit naman sa akin ang aking kinikilalang Diyos sa langit. Yan po ang aming panalangin. Opo, ito po ay yung kanyang pangalawang katanungan, kapatid na Eli. Wala pang tao sa langit. Kapanahunan ni Elias, siya ay sumampa sa ipo-ipo para umakyat sa langit. Ito ba ang nagpapatunay na may tao na sa langit? Alam nyo, buena mano ang Katoliko sa pagtuturong may tao na sa langit, kapatid na Dani. Si Maria raw, di umano, dinala sa langit nung mamatay, body and soul, pati katawan. Yan ay imbento ng Papa sa Roma. Ito po ang nakalagay sa Modern Catholic Dictionary sa page 45 ni John A. Hardon. At may nihil obstat po ito. Ibig sabihin, ito ay autorisadong librong Katoliko. May nihil obstat ni William Smith at may imprimatur ni Joseph T. O'Keefe. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang turo ng Iglesia Katolika tungkol dito. Assumption, the doctrine of Mary's entrance into heaven, body and soul. As defined by Pope Pius XII in 1950, the dogma declares that Mary, the Immaculate Perpetually Virgin Mother of God, after the completion of her earthly life, was assumed body and soul into the glory of heaven. While there is no direct evidence of the assumption in the Bible, implicitly the Church argues from Mary's fullness of grace, Luke 1:28. Since she was full of grace, she remained preserved from the consequence of sin, namely corruption of the body after death and postponement of bodily happiness in heaven until the last day. The Church does not... Inaamin yan, wala raw yan batayan sa Biblia. Pero inimbento nila, ina-assume nila na si Maria dahil libre raw sa kasalanan, yung salitang full of grace, ibig sabihin daw nun,
She remained preserved from the consequence of sin, namely corruption of the body after death and postponement of bodily happiness in heaven until the last day. Ito po, mali ito sa Biblia, na ang tao na may grace, ligtas na wala nang pagkakataong magkasala. Kaya kung walang kasalanan, pumasok na raw si Maria sa langit nung mamatay. At ang masama rito, yung sinabi nila, pumasok body and soul. Ibig sabihin, pati yung katawan ni Maria na laman dinala sa langit. Alam nyo, isang katotohanan hindi matututulan, mga kapatid. Sa ating katawan, meron po diyang mga bagay na wag naman kayong magagalit sa akin. May mga bagay na undesirable sa katawan ng tao. Yung mga waste materials, kagaya ng ihi, dumi, no? Nasa katawan yan Laging meron yan ang katawan. Kung dadalhin mo yung katawan ni Maria sa langit, ibig sabihin pati yung ihi nun at saka yung dumi nun na nakaipon sa large intestine, dadalhin mo sa langit. Ito po'y kontrang-kontra sa aral ng Biblia, kapatid na Daniel. Mag-isip lang kayo, huwag kayong agad galit sa akin, mga Katoliko. Hindi ito binabasa ng pari sa inyo Sa unang Korinto, kapitulo 6, basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapitulo 13. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Basahin natin sa English yan, kapatid na Daniel. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Alam nyo, meron tayong bahagi ng katawan, na aalisin ng Diyos yan pagka magiging dapat ka sa Diyos. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Ang pagkain ay sa katawan, sa tiyan, ang tiyan ay sa mga pagkain. Kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Di yata naman sinasabi ng salita ng Diyos na iwawasak ng Diyos yan, tiyan. No? Pagkatapos papani ka sa langit, kasama yung tiyan mo. Andun yung tae, andun yung ihi. Yun ba pinapahintulot ng diwang nasa Biblia? Pakinggan nyo sa unang Korinto, kapitulo 15. Versikulo 50, mga kababayan. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ayan, sinasabi ko ito, sabi ng Apostol Pablo, na ang laman at dugo, yung ating katawang laman, yung ating laman, buto, katawan, no? Hindi makakapagmana yan ng kaharian ng Diyos. Hindi pwede yan pumunta sa langit. Kaya bago ka dumating sa langit, ano ang mangyayari? Ulitin natin, kapatid na Daniel, saka mo ituloy. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin.
sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis, kailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kita nyo yan mga kababayan, ano? Pinakikita rito ni Pablo yung paraan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Bago ka makapasok, bibihisan ka ng walang kasiraan. Aalisin yung may kasiraan. Which is The mortal, the human body, mga ka-youth, siguro. Very interesting yun, yung sitas na po na ito. And I think in a way, mga ka-youth, if you remember, we have a video reaction po dati pa sa 1,000 years na discussion. I think in a way, this is quite related. That discussion also pertains to the, kumbaga, the suddenness ng pagdating ng Diyos and what happens to our, kumbaga, physical bodies, mga ka-youth. Pero gusto ko lang pong i-clarify, mga ka-youth. So, gusto ko lang na tanong po sa inyo, if this is figurative language, kumbaga, sabi kasi doon, hindi tayo mga natutulog. So ano po kayong ibig sabihin nun? And instead, what was mentioned there was tayo ay babaguhin, no? Instead. So, ang understanding ko naman po doon sa sinabi na dadamitan tayo is siguro po, mag-change tayo ng form in a way. Hindi na yung ating physical na self. I think it is our soul. Tayo aakyat sa langit with our essence po siguro, pero not with our physical body. So that would mean maybe hindi na yung mukha natin ang ating makikita doon. Of course, that is with the assumption na hindi na tayo nasa nasa conscious mind. And what Brother Eli is saying here, yung ating kasing katawan, yung ating mortal na being is, kumbaga, hindi siya acceptable, Hindi siya tinatanggap. Hindi siya makakapunta sa, kumbaga, sa afterlife. But anyway, this sounds really technical. Let us continue. ang sabi dun sa English, the mortal, the corruptible must put on incorruption. And this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Ito po mangyayari doon sa huling pagtunog ng pakakak, at the last trump, at the end of the human history on earth. Bago tayo dalhin sa langit, dun sa kaharian ng Ama, aalisin itong katawang ito. Aalisin ito. Papalitan ito ng panibagong katawan. Sinasabi yan diyan pa rin sa 15, na kung paano ang wikang tinaglay natin ang katawang ukol sa lupa. Basahin muna natin ang 40, kapatid na Daniel. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ayan, meron dalawang klaseng katawan. Isang katawan or a body that is heavenly o ukol sa langit. At meron namang mortal body which is the terrestrial body. Sa 49, kapatid na Daniel. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ayan, kung paanong nagkaroon tayo ng katawan, larawan, anyo na ukol sa lupa, magkakaroon tayo kung maliligtas tayo ng katawang ukol sa langit, ng larawang ukol sa langit, gaya ng ating Panginoong Hesukristo. Filipos 3:20. Pakinggan nyo nakasulat, kapatid na Dani at mga kababayan. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo.
na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayun, liwaliwanag na ang sabi ng Apostol Pablo, ang ating pagkamamamayan, our citizenship ay nasa langit sa mga Kristiyano. Mula sa langit, hinihintay natin ang pagpanaog ni Kristo na pag pumanaog siya, sabi ng Biblia, siya'y magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Our humble body, papalitan niya, magiging katulad nung katawan ng kanyang kaluwalhatian. Basahin ko sa English yung 21. Ang sabi doon, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Kaya maliwanag sa Biblia, kapatid na Dani, bago ka pumasok sa langit, papalitan yung katawan mo ng katawang ukol sa langit. Paano nangyari na idiniklara na ito ng Diyos pagkatapos si Maria, nung mamatay dinala sa langit kasama katawan? Kasama ang tai at ihi. Matinding katarantaduhan ito na ituro sa tao. Kaya ang tao, kapatid, hindi pa kakadiretso sa langit na body and soul. Aalisin muna yung katawan mo, papalitan ng panibagong katawang ukol sa langit. Na diyan, mali ang pagkakatranslate ng karamihan sa Biblia. Yung nasa aklat ng Roma, nagkahawa-hawa na yung mga translators. Pero pakinggan nyo ang sabi ni Apostol Pablo sa 8:23 ng Roma, sa Tagalog, yung original na 1905, at saka sa Bibliang Katoliko, ganun din. Basahin natin ang 8:23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop na dili iba't ang pagtubo sa ating katawan. Ayan, tayo ang wika, naghihintay ng pagkukupkop o adoption na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan. Yung salitang pagtubos, mali ang pagkakatranslate nun. Hindi yung katawan natin ang tutubusin, kundi ang sabi ng Biblia, yung salitang pagtubos sa Greek, sa original na wikang ginamit, ay yung salitang apolutrosis. Apolutrosis means from a compound of two words, 575 and 3083, the act of ransom in full. That is figuratively riddance. Ang kahulugan ng apolutrosis, aalisin, hindi tutubusin. Yung ating katawan, pagdating ng tamang panahon, aalisin ng Diyos yan. Gagawa ng tinatawag na apolutrosis, aalisin yung katawan na yan na may laman at buto. Bakit? Papalitan niya ng katawang walang laman at buto. Immortal. Celestial body o katawang ukol sa langit. Gaya ng nangyari sa Panginoon Kristo. Meron siyang katawang lupa, yung ipinaglihi ni Maria. Pero nung papanik siya sa langit, nagkaroon siya ng glorious body. Kaya Glorious body. nawala yung katawan niyang lupa. Yung katawan niyang laman. Kaya nung bandang hulihan, sabi ng mga apostol, sa 2 Korinto, Kapitulo 5, pakinggan niyo ang sinasabi ni Pablo sa 16. Kaya nga, kaya't mula ngayon,
ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Nakilala nila ang Kristo ayon sa laman kasi nagkatawan tao eh. Pero nung makapanik na sa langit, sabi ng mga apostol, hindi na namin siya kinikilalang gayon na ayon sa laman. Kasi alam nila, inalis na yung laman nun eh. Yung ipinaglihi ni Maria, hindi pwedeng dalhin sa langit yun. Wala na Eh ano yun eh, namamatay yun, nasusugatan yun. Yung lamang katawan na yun, na may laman, buto, Bubulok. inalis yun bago pumanhik sa langit ang Panginoong Kristo. Ganon din naman ang prosesong gagawin sa magiging dapat sa Diyos. Papalitan niyang katawang laman na yan ng katawang ukol sa langit para makapasok ka sa langit. Kasi sabi ng Biblia, ang laman at dugo hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, o itong may kasiraan magmamana ng walang kasiraan. Kaya sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat mamamatay o matutulog, ngunit tayong lahat, yung maliligtas, tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Ito binaliwala na lahat ng papang umimbento na si Maria raw dinala sa langit, body and soul. Yan ang kagaguhang aral. Masasabi kong kagaguhan, katarantaduhan yan. Isa yang senyas ng pagkataranta ng mga mangangaral na hindi nakakaunawa sa Biblia. Nataranta na, pinaghalo-halo na ang mga bagay-bagay. Hindi ganyan ang pag-aaral ng katotohanan. Medyo masakit yung aking sinasabi. Alam kong masakit. Pero yun ang totoo, mga kapatid. Ang katawang lupa na nasisira, tumatanda, no? Nagkakasakit, nasusugatan, tinatabla ng baril. Yep. Si Juan Bautista nga tinabla ng itak eh. Tinaga ang ulo eh, no? Yan, papalitan yan kung maliligtas ka ng katawang ukol sa langit. Kaya hindi totoo yung doktrina ng Katoliko na si Maria dinala sa langit, body and soul. Wala sa Biblia yan. Antikristong aral yan. Hindi yan ang aral ni Kristo. Ngayon, ang duda ni kapatid na Danny, si Eliaseka dinala sa langit. 3 ang langit, kapatid. 3 ang langit. May una, ikalawa, ikatlong langit. Yung ikatlong langit, yun yung paraiso. Doon dadalhin ang maliligtas at magiging dapat sa Diyos. Tayo natin ng 12:2 at 4 ng ikalawang Korinto, kapatid na Daniel. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Alam ni Pablo ito kasi siya mismo ito eh. Inagaw hanggang sa ikatlong sa langit, hanggang sa paraiso. Yung paraiso, yun ang ikatlong langit, nandun sa ikatlong langit yun. Yun ang ipinangako ng Panginoong Jesucristo doon sa magnanakaw na nakasama niyang napako sa krus. Paradise with me. Pakasamahin kita sa paraiso. Doon sa paraiso na yon, sa ikatlong langit, andun ang Diyos, andun si Kristo. Wala pong tao ron hanggang ngayon, kapatid na... kung si Eliaseka pumanik sa langit, pumanik siya hanggang dyan sa nakikita nating space na yan. Pero later, namatay din si Elias, namatay din si
Kaya sinasabi ni Pablo sa 11:5 at 13 ng Ebreo, sa pananampalataya, lahat ng mga taong naging dapat sa Diyos, namatay lahat nila, tinatanggap ang pangako. Ngunit nakita nila at natanaw mula sa malayo. No? Hindi pa sila nakapasok sa langit. Okay, before we continue mga ka-youth, so party po pala ito ng discussion ni Brother Eli. And well, this was of course added here sa discussion of Mama Mary dahil syempre nga po yung paniniwala at pagtuturo ng mga Katoliko na si Mary yung sa yung sa konsepto ng assumption. So this was a concept that accordingly kay Brother Eli, hindi at inaamin ng mga Katoliko na it was not explicit in the Bible, pero yung sa libro nga po na pinakita kanina, the belief was because she was full of grace, therefore hindi siya pwede magkaroon doon ng consequence of sin. Now here in the discussion of Brother Eli, na hindi yung konsepto dito ng heaven na sinabi kanina ng dinala si Elijah is hindi sa paradise. And sa paradise daw hanggang ngayon ang nandoon lamang is ang Diyos at si Jesus Christ daw nga po. So hindi sa paradise kumbaga nila si Elijah. I think yung pagkaka-reference din sa Bible was whirlwind, di ba po? At saka parang chariot of fire, and kung di ako nagkakamali. And sinasabi ni Brother Eli, including Elijah, including Mary, they would experience death for sure. Lahat ng taong nilalang ay mamamatay, makaka-experience ng kamatayan, something like that. And of course, mga ka-youth, along different sects of Christianity, iba't iba din po kasi ang interpretation yan. Meron pong iba naniniwala na talagang totally nasa langit na sina Elijah at si Enoch yata, kung di ako nagkakamali. Yung pangako ng pagpunta sa kaharian ng Diyos, sabay-sabay mangyayari yon sa huling paghuhukom. Lahat ng maliligtas, sabay-sabay. Hindi una-una. Basahin natin ang 4:15 ng ikalawang Korinto. Ng unang Tesalonika, kapatid na Daniel. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. At walang mauuna ron. Kahit na ikaw ay buhay, pagparito ni Kristo, hindi mo mauunahan yung natutulog o yung mga patay. At hindi, lalo namang hindi mauuna yung patay, kailangan kasi buhayin pa silang mag-uli sa unang pagkabuhay. At doon sa huling pagkabuhay, yung mga patay na magiging dapat, kailangan pagka natapos na buhayin lahat ng tao, papalitan ang ating pagkatao ng katawang ukol sa langit. Kaya yung pagpunta ron, hindi una-una sabay-sabayan, kapatid. 11:39 ng Ebreo hanggang 40. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. Pakinggan mo, kapatid na Dani, lahat ng mga ito, si Noe, si Abel, si Abraham, si David, lahat ng mga tao ng Diyos na naging dapat, nang mapatutuhanan na when they were proven because of their faith, hindi nila kinamtan ang pangako. Hindi agad sila napunta ng langit. Bakit? Tuloy natin sa 40. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Ayan. Ipinaghanda ng Diyos ang lahat ng lingkod niya ng mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sa English, ang liwanag dun sa 40 ay sinasabi, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Yung total perfection sa magiging dapat. Papalitan yung katawan ng katawang ukol sa langit, aalisin yung tiyan, sisira. Ang sabi, iwawasak ng Diyos ang tiyan at ang pagkain. Kasi sa langit, di ka nakakain doon na
para kang kumakain sa lupa. To live sa lupa para mabuhay, kakakain ka doon, hindi eh. Sabi ni Kristo, hindi na magugutom doon, wala nang uhaw, etc. etc. Nasa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Kaya papalitan tayo ng isang katawang makalangit, ukol sa langit, at hindi na kailangang kagaya nitong katawan nating ito. Pagka napalitan na lahat ng maliligtas, saka lang tayo papasok sa kaharian ng langit. Para sabihin mo ngayon, may tao na sa langit, hindi pa naman dumadating yung huling tunog ng pakakak. Malaking kagaguhang aral yan. Ang katunayang hindi totoo yan, na may tao na sa langit. Basahin natin ang 4:1 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Okay, pasensya na po kung mag-joke po ako nang hindi nakakatawa ha. Pero ibig sabihin po pala, hindi po tama yung joke nila na mauuna daw po yung mga bakla sa langit. Sa langit daw papunta yung mga bakla. Dahil yung mga bakla daw po yung magde-decorate po ng langit. so hindi po pala tama yon. Kasi sinasabi ni Brother Eddie, wala pong mauuna, sabay-sabay po ano. So walang kumbaga usher, walang mag-welcome sa atin doon. Liban po siguro syempre kay Jesus Christ at yung Diyos Ama nga po ano. So for me mga ka-youth, this is quite technical discussion na binigay ni Brother Eddie. And I appreciate him because he was able to simplify this at madali pong maintindihan so far. So anyway, let's continue. Pasensya na po ulit sa joke ngayon. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Mapapansin nyo, mga kapatid, dinala sa espiritu, dinala si Juan sa langit. Nakita niya bukas yung langit. Sabi sa kanya, halika, pumanik ka rito. Dinala siya ngayon sa espiritu, sa langit. So nakita niyang bukas ang langit kasi. Pagpanik niya, nakita ko isang luklukan. Ang nakaupo ron, yun yung Ama yun yung makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang anyo katulad ng anyo ng isang esmeralda. Pagkatapos, sa versikulo 4, ang sabi, sa palibot ng luklukan, may 24 na luklukan. At sa mga luklukan, nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda, yung 24 elders. At nararamtan ng mapuputing damit sa kanilang mga ulo, may mga putong, may koronang ginto. Pagdating sa versikulo 5, mula sa luklukan may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Pagdating sa 6, sa harapan ng luklukan ay wari may isang dagat na bubog. Ibig sabihin, dagat na napaka-clear na clear. Nakatulad ng salamin sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan may 4 na nilalang na buhay. There are 4 living creatures, puno ng mata. Sabi sa Biblia, ng mata sa harapan at sa likuran. Tapos sa versikulo 7, ang unang nilalang katulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang katulad ng isang buyang baka. Ang ikatlong nilalang may mukhang katulad ng isang tao. Ang ikaapat na nilalang katulad ng isang agila na lumilipad. 8.
Ang 4 na nilalang na buhay, may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. Ay puno ng mata sa palibot at sa loob. Napansin lahat ni Juan ito. Meron siya nakitang 24 na trono, may 24 na matatanda. 24 ancianos. No? Matatanda. Tapos, merong 4 na nilalang na buhay. Yung 4 na nilalang na buhay, napansin ni Juan, may mga pakpak pala yun. At ang mga pakpak nila, puno ng mga ng mga mata. Ang 4 na nilalang na buhay, may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. 24 pakpak ang nakita niya. Ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. Nakita ni Juan lahat yan. Tana mo kapatid na Dani, no? Okay, before we continue mga ka-youth, nako, napaka vivid yung description po dito mga ka-youth. And yung description po na ito, I wonder if this is meant to be figurative, syempre, no? Or maybe this is quite literal, that it is what it is as described here, pero most likely may talinghaga po ito ng mga ka-youth. And which also reminded me of how the Bible also would describe angels, mga ka-youth, dahil yun, interesante din po sa akin yun, literal na out of this world, no? Hindi lamang yung imahe natin ng angel, ibang depiction, mga baby na cute, mga walang damit, tapos may maliit na pakpak dito, pero yun nga po, in some passages, the description of what an angel looks like kinda is strange, mga ka-youth, po. But anyway, going back here, so Brother Eli is discussing a very technical po na passage ng Bible on what we could expect sa luklukan. Ayan, yung 24 elders, ancianos pa nga po ang pagkakasabi ni Brother Eli dito. So I am guessing you'll be discussing more on what these passages really mean. So let's listen more. Nakarating si Juan sa langit sa Espiritu. Nakakita siya ng mga vision. Kung nandun si Maria, gaya ng turo ng Katoliko, na nakaupo bilang reyna raw ng langit, the Queen of Heavens, hindi kaya mapansin ni Juan yun? Kasi ito, naganap ito, anyo 96, patay na si Maria nun. 680. Patay na si Maria nung anyo 96. Hindi na binabanggit ng Biblia. Nang isulat yung Apokalipsis, year 96 at the Patmos Island. 80. Wala na si Maria nun. Kung nadala sa langit si Maria at siya'y nilagyan ng korona at nilagay ng trono, ba't hindi nakita ni Juan na si Maria nandun na? At ba't hindi nakita ni Maria o ni Juan na andun na si Maria? Hindi nakita ni Juan, nandun na si Elias, nandun na si Enoch, andun na yung mga patriarka. Ba't hindi nakita yon? Bakit? Kasi ang totoo na nakita niya, yung totoong nasa langit, wala pang tao ron. Year 96 AD, nang nagaganap itong Apokalipsis, walang taong nakita si Juan sa langit. Sige, patunayan sa akin ng mga pare, pati ng Papa ng Iglesia Katolika. Merong kansitas na mahahagilap sa Biblia na may nakakitang may tao na sa langit. Si Kristo na nanggaling sa langit ang nagsabi. Kailan ba siya bumaba? Mula sa langit, 2,000 years ago. Namatay si Moises, 4,000 years ago, more or less. Namatay si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang mga patriarka. Patay bago dumating si Kristo sa lupa. Pagdating ni Kristo sa lupa, sinasabi niya, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yun lang, sarado na . Kung may nakapunta na sa langit, di nakita na sana ang Diyos. Sabi ni Kristo nung 1st century AD of our Christian era, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bukod, ang anak na bugtong na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpapakilala sa Kanya. Pagkatapos, inulit niya sa 3:13 ng Juan, walang taong umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit.
Yan bang mga salita na yan hindi pa sapat para maniwala tayo sa Biblia? Na walang tao sa langit ngayon. Wala. Ang naroroon yung anak ng tao, na nagkatawang tao, na nandito sa lupa, na si Kristo, tapos pumanik sa langit, pero bago pumanik sa langit, inalis yung katawan tao. Pinalitan ng katawang maluwalhati o glorious body. Yan ang katotohanan dyan, kapatid na Danny. Ewan ko kung naintindihan mo yung totality nitong katotohanan ito na nababasa sa maraming mga talata ng Biblia. Ang laman at dugo hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi totoo nandun na si Maria at nandun na yung mga patriarka, nandun na raw si San Pedro, nandun na raw si San Pablo, kaya nananalangin ng mga Katoliko, nagpepiesta dahil yun daw ang birthday nila sa langit. Kaya birthday ni Pedro, birthday ni Pablo, ni Juan, at June naman yun, June. Meron namang nandun sa langit na noong December. Kaya may mga kanya-kanya silang piyesta, yung mga santo ng Katoliko. Napakalaking imbentong kasinungalingan yan, mga kapatid. O, hindi totoo yan, wala sa langit yung mga yan. Sabi ni Pablo, hindi mauuna ang kahit na sino ron. Sabay-sabay ang pagpunta ron ng lahat ng maliligtas. Sana naunawaan mo, kapatid na Danny, ng Calamba, Laguna. Okay po, kapatid na Danny. Yeah, maliwanag sa akin ang lahat. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. So actually, it is in line with the Mother's Day celebration. So alam naman po natin yan na sinaselebrate po natin sa Pilipinas, at honestly, mas popular ang Mother's Day celebration kumpara sa Father's Day celebration. Siguro in a way dahil sa palagay ko po is we value na sa ating pong lipunan, we value our mothers more, and we just felt that they had more sacrifices than men. Anyway mga ka-youthie, eto po, I was not expecting it. Honestly, yung first part po syempre yung pagtanong po sa kay Brother Eli ng isang audience kung bakit hindi daw po nila sinasamba si Mama Mary, and yung second part po na mas mahaba-haba pong discussion ni Brother Eli, ito naman po I think is a part of their mass indoctrination yata nung year 2020. Mas technical pa po pala, and I really like that dahil po yung discussion ni Brother Eli, it didn't just revolve around Mary or Elijah and then Enoch, but also it had a bigger discussion on the idea na meron bang nauna sa langit, sa paradise, or wala. And Brother Eli saying na walang nauna. So mali daw po and non-biblical yung ideya nga na may mga santo na nauna na doon. And actually mga ka-youth, hindi ko po alam na yung celebration po pala ng, for example, piyesta ng isang particular na santo, ng patron saint ng isang lugar, is birthday pala yan, parang yung araw ng pag-ascend nila to heaven or something like that, or papunta nila sa langit. So in a way, makikita din po talaga natin yung knowledge ni Brother Eli from discussing the other side of the fence. Alam niya po yung patungkol po sa Roman Catholic po ng mga doctrines. And also, I like how his discussion did not just focus on Elijah, for example, and focusing on the thought na ito pong ating mortality, hindi po ito accepted kumbaga sa paradise. And what happens is, hindi ito tutubusin lamang, kundi talagang mapapalitan. Mawawala yon, and then we will be clothed with immortality. And I think yung pagkakadescribe ni Brother Eli, yung glorious body po, napakaganda pong term yun. But anyway mga ka-youthie, what do you think about this? Syempre po, hindi ko na po mauulit lahat po ng aking pong mga insights, yung aking pong mga pag-i-insert po sa video, dahil syempre I was watching it in real time. So please comment below what do you think about the points of Brother Eli. Possibly, pwede po din po kayo mag-share dyan ng mga favorite po ninyo ng mga citas na na-mention po dito. And let us make the comment section interactive, dahil lahat po ng inyo po mga mensahe ay amin po talagang binabasa. So if you don't like this video, you can watch this video over here. You can also watch this playlist over here and click subscribe over here, at binabati ko po lahat po ng mga mothers. Happy Mother's Day po, at maraming salamat. Ang inyo pong mga braso ang nagiging cradle ng sibilisasyon. Maraming salamat po, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.